Revilla, 'di ba? Alam mo ang hinala ko dito kung bakit nagkaroon ng hidwaan. Ito'y tsuri ko lang naman Tsuri ko lang to, tsuri. Ha? Kaya kay Erap hindi nagkaroon ng awayan. Kasi lahat noon is nakakausap si Erap. Kahit nakakulong sa veterans. Mga roles nila sa buhay ni Erap. Oo, nakaka-access sila sa veterans. Ito kasi naman actually kasalanan to ng ICC eh. Kasi ito kasing ICC, hindi po pwedeng bumisita ang gusto mga bumisita. Punyeta kayo. Baka naman kasi nagkaroon ng baka naman, sino ba magde-decide kung sino pwedeng bumisita? Di yung nakakulong. Yung isa, pagkatapos hindi tinanggap na, ay, bakit siya? No! Diba? Baka ganyan na nangyari. Alam mo, lahat ang nangyayari ngayong kaguluhan sa Pilipinas dahil sa patakaran ng ICC. Bakit naman kasi sa ICC yung mapinakulong? Siguro part din to ng nyo, no nag-away. Hula mo na ba yan? Ano alam mo? Tsuri lang. Ang galing na tsuri mo. Di ba? Tsuri ko. Tsuri lang. Punyeta naman kasi, aminin nyo, nung panahon ni Erap, ilan ang asawa ni Erap? Simultaneously, 11. 11 ba? Or 5? Parang ilan ba asawa? Basta marami siyang asawa. At lahat yun, nakakabisita sa veterans. Siyempre gusto mo bisita dahil tatay ng mga anak mo, no? Ito naman kasi sa ICC, aminin niya sa ICC, hindi ka po pwedeng bumisita dahil gusto mong bumisita. Kailangan it's family or lawyer. Ngayon, ang tsuri ko, dahil hindi naman kasal itong mga to. At magkakilala silang lahat. Baka naman may pinili itong tatay natin. Tsuri ko lang to, tsuri ko. Na nag-meet siya. Na nag-meet siya ng puntong nadurog. Na ngayon, dahil dati kasi is merong balance, no? May tension tayo, pero okay. Lahat tayo pwede tayong maka-jamming si itong ating matinee idol. Event. Pero Joey, this has to be discussed, and then moving forward, kung gagawin niya yun ulit, meron na tayong baseline. Pero Joey, ang tanong ko, yung ibang kasama dun sa nagdemanda kay Barbers, did they actually confront? Yes. They actually do what you're doing. Yes. Right. Publicly, ganyan. Nagpa-public. Hindi na sila. Pero kami yun, usapan namin yun na ako yung sinabi ko na ganito. Pag ganito yung mangyayari, if you're not going to correct it, I'm going to correct it publicly. So why they didn't do public confrontation? Yung mga kasama mo nagdemanda kay Barbers. Kasi nga, yun yung... Okay, itatype ko na lang dito, ha? Okay. Sige. Ayan. Okay. Pero ang nakakaloka kasi niyan, yung chika na double agent. I think yang personally for me, malinaw yan na ops. Malinaw na ops yang double agent na chika na kasi inisip mo, double agent ng Nino. Sino nila BBM, double agent nila BBM. Ako ang target niyang target niyang double ops. Actually hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ng double agent. Double agent Nino, double agent ng agent ni Amy. Ang tawag dito, double agent? Duterte supporter, tao ka ni Amy.
Kasi si Amy traitor. So therefore, traitor ka din. Kasi tao ka Pero ni hindi, Amy. ayun nga ang hindi ko malaman na yung double agent. Anong double agent ni Amy na gusto ni Amy na sirain ang mga Duterte supporters? Gano'n. From the inside, yes. Ganun daw yung double agent. Parang si Amy, sisirain yung mga Duterte from the inside. So, ibig sabihin, Actually, parang trying to get to the good side of Inday and PRRD. Pero, akyat ka, Chris. Actually, yung double agent na yan, na ganun yung gustong gawin ni Amy, I think, iyan ang isang malaking hallucination. I know. Ako na lang sabi isang malaking hallucination yun. Hindi na ako magsasabi kung ano pa, pero that's a huge hallucination. Na, paano niya ngang, paano na rin niyang gagamitin yung, I think yung my God, parang the words na that could have been used, actually, no? Talagang actually, yung double agent na yan, na ina-espouse nila Maui, hindi ko pinapansin na yan talaga. Pero yun na nga. Actually, yun yung nakakaloka doon. I think yung that word, it's yung double agent accusation. It doesn't make any sense. Yun yung it doesn't make any sense. Dahil double agent ni Amy para sirain ang mga Duterte from the inside. Parang, how? Hindi ba naman? Tawag dito, devices not connected ka. Tsaka si Nihil, nandito ka pa sa backstage. Would you still like to join? Devices not connected ka. Ayan. Diba? Yun ang iniisip ko, parang, paano sisirain ni Amy from the inside yung mga Duterte supporters? Hindi ko alam. Dikit ka siya ngayon ni Sara. So, parang, ano yan, didikitin din niya si Sara para tuklawin si Sara ng bonggang-bongga. Parang, ako naman sabi, ang dynamics niyan, ibiyera talaga si Amy dyan kay Tambi, saka kay Lisa. Okay. Ayaw niya talaga yan. So, that is a simple Chorvanes. Imbiyera talaga siya dyan. Ngayon, dun sa kapatid niya kay BBM, well, kapatid niya, ano magagawa natin? Alam mo yun? At hindi rin natin talaga alam ang dynamics doon, no, sa loob noon. And true enough, talagang nagmamando talaga dyan si FL saka si Tambi. Kaya imbiyera talaga si Amy. Diyan sa dalawang yan. Dahil sila yung nagmamando ng gobyerno. Yeah. And sinabi ko naman yan before na kaya ang nag-ooperate talaga kay Amy. Si Martina tsaka very likely the one who is si FL tsaka si FL tsaka si Tambi. Kaya yun ang explanation. So parang siguro sa immediate family niya pinag-uusapan. We don't know why ako as a merong second family na yung mama. I used to have a stepfather. So yung alam ko yung siguro nararamdaman ni Sarah doon towards him, kaya nga 'di ba nag-patch up na sila. Alam ko yung medyo siguro feeling ni Sarah dati na parang nasaktan yung nanay niya. So parang ganun yung niya nang medyo masama yung loob niya sa tatay niya kasi ganun nga. So yun yung pinupoint na bakit kailangang kailangan pag-usapan. Kailangan kasi nga hindi naman alam lahat na mga audience, na mga viewers na hindi naman lahat nanonood. Hindi naman lahat nanonood kay Maharlika. I know dalawang beses lang ako nanood yung kanyang eksklusibo doon sa tatlo pala, yung Polvoron, yung sa kay sa Turkey kidnapping, tapos yung yung kay Kati Binag.
Doon lang ako nanood, yung series niya noon. But ever since, naiingayan ako. Wala actually, tawag nun, pulso. Walang pulso. Puro chismis. Hindi man chismis, katotohanan naman. Pero the thing is, walang pulso. Anong issue? Anong tinatapik? Noon, walang, diba, parang walang editorial, walang opinion. So, ang ano ko dito is, yung mga audience, sana okay, bakit ba ganito yung ni Joey? Ano ba yung sinabi ni Maharlika? Ano ba yung history? Bakit ba may ganitong issue? Hindi lang dahil, double agent ka, Joey, kasi parang, yun na nga, wala na nga tayong pera. Kanya-kanya tayong basta nagsasama-sama na lang tayo. Punta na tayo sa Maisog, punta tayo doon. Yun na lang yung meron tayo social media. And from the it's a known fact na ICC is was founded also by CPP, mga known diba? Nandoon na ang mga operatives. We know they are everywhere. And it's a known fact na nandun sila, na doon nga si Joma. So meron siya mga kasama doon. And it's a known fact na hindi imposible, ni-infiltrate na at may nagpapakalat. And yun na nga, na kinuha, anong tawag doon, na bait si Maharlika, inano ni Maharlika, at ikaw, na ka din. Of course, you have to, because you have to defend Digong. Because baka naman kasi projection na ito ng away ng mga bilat-bilat. Actually, away talaga ito ng mga bilat. Di ba? Ayun na nga. Away talaga yun ng mga bilat. Ayun na nga. Baka nga the fall of the politician. Baka yung isa lumapit kay Baka yung isa lumapit. Yun talaga. Di ba? Yung isa lumapit kay Madam. Ayun talaga. Away talaga ng mga bilat ito. Yun nga yung sinasabi ko. The fall of great man are not about politics na it's more of mga bilat sa mga mistresses, diba? So, yun lang yun. Kaya yung mga bilat-bilat dyan, hoy! Nagkakagulo ng mga tao dito dahil pero hindi na sa mga suko. Yung pinag-awayan na nakakulong. Kaya nga, diba? Kawawa si Digong. Kasi nga, endgame natin is mapauwi si Digong. Pero the thing is ngayon nga, ang dyan is mawala yung mga anyan sa ICC Mawala yung mga supporters dyan Kasi sila talaga yung nagdadala. Kaya hindi ako naniwala. Kasi I know from Alvin, nung nag-umpisa yung ICC, pinapanood ko na si Alvin. Kasi nga, sila yung citizen journalism mismo in the nandun sila. Diba? So, hindi ako naniwala doon kay Maharlika at ni Harry Roque nung nag-content sila ng live. No? So, parang, what is gets it ko about? yung kasi parang about doon sa, sila, pinagbawalan silang bangag-bangag na nila, whatever, hindi naman yun yung issue. Actually, build up yan sa totoo lang, yung parang, sorry bullshit after bullshit. And the goalpost had been moved several times, sa totoo lang, until makarating sila dun sa totoo nilang goal, yung totoong utos ng Bilat-China, I recon, yung totoong utos ng Bilat-China, na ganito yung gawin. Ayun. Bangag-bangag? Hindi, kasi may si Sarah, may interview siya. Tapos, on the other side, nandun sila Harry Roque and si Maharlika na they're doing their thing, doing live din yata and doing their thing na bangag-bangag. Marang sayaw-sayaw. And then, medyo naingayan si, parang hindi marinig ni Sarah yung kanyang sinasabi and parang nagpi-feedback at hindi nakapag-concentrate, nakaka-focus dun sa interview. Nakita sa interview na parang, ano ba yung ingay? Ano ba yung nakita naman doon. So, yun yung na nag-live si kilala namin kayo, sino kayo dyan, alam nyo naman na hindi ka ako mapipigilan. Eto na talaga ako, ganyan. Yun yung sinabi ni Maharlika na about pati si Harry Roque na bangag-bangag. Actually, at that point, ito sila Harry Roque, parang siguro mga
araw-araw na parang sinesensor kami, ganyan. Sobrang drama talaga. So, it has been going on for quite some time. Hindi ito yung parang ngayon lang. Sino nagsisensor? Wala na nagsisensor. Mga nag-organize doon. Yung mga nag-organize daw doon. Walang nagsisensor. Nagkaroon lang sila ng miscommunication. Kasi, ang tawag dito, yung instruction really is to parang pahinaan yung sound. Tapos hininaan lang naman talaga yung sound. Hindi naman namatay yung mic or namatay yung tugtog. Hininaan lang. Pinapatayan daw ng mic. Kaso yung coordinator, gumaganon siya. Pero ang ibig niya sabihin talaga, hinaan yung mic. Hindi naman siya talaga na-ex kasi natuloy naman talaga yung performance nila or whatsoever. Natapos rin naman. Kaso nga lang, hindi nag-let go si Maharlika at saka si Harry Roque doon. So naging issue na siya ng halos 2 linggo at saka everyday nang nirarant ni Harry Roque na I am being censored. Parang, Attorney Harry, birthday yun ni Inday. Walang nagsisensor sa'yo doon. Walang nagsisensor sa'yo doon. I think, ang niyan, Harry. Ito naman si Harry, Diyos mio, bakit ka naman isi-sensor? Ano yun? Ginatungan yun ni Maharlika ng bonggang-bongga. Kaya nga sabi ko, Sas, it's really important to talk about it kasi nakukonfuse din yung mga tao. Yung mga tao, hindi rin censorship. Pero yun na, kung narinig mo yung mga vlog niya, kung nakarinig mo yung mga vlog niya, mas OA pa. Mas OA pa yung mga tipong patayin na lang ako. Kung gusto niyo akong i-censor yung mga gano'n. Parang, sabi ko, OA naman. OA naman. I'm not discounting I'm not discounting the efforts of Maharlika ha kasi 'di ba? Ang effort niya ngayon ayan napalitan ng mga kaso-kaso. But the thing is, yun nga, we have to be focused on what really matters. Gusto niya, hindi. Go ahead. Go ahead, madam. Ayun. Yun nga na gusto niya, hindi. Kung ano yung content ko, ano yung gusto kong sabihin, democracy to, I have freedom of speech. Parang gano'n na, yung alam mo yun, the Americanized view na, hindi pwede. Sa amin yan, hindi ako inaano dating, tas dito pa, ganyan-ganyan. So, yun yung point is, the thing is, there's a thin line between being arrogant and and just saying, now I'm doing this for the country, for Duterte, but from the very start, she wasn't a fan of Duterte, no? She's not a fan of Duterte. Kaya nga sila nag-away ni TP dati, 'di ba? Kasi super si TP noon, super laban for Duterte. But yun nga, we have to be circumspect and see the big picture na this is an agitation propaganda. Okay? Pero tingin ko naman, yung simula, yung kay Harry Roque, at saka yung kay parang medyo na nga lang talaga yon yung kumbaga parang, I do not know if that exact, well, to certain extent, yun in hindsight, iniisip ko na nga na parang, ano ba ito, sino ba ino-operate ito ni Maharlika at saka ni Harry Roque? Ganyan. Sino ba ino-ano nila? Kasi araw-araw yun tapos leading dun sa totoong target nila. I think ang niyan, unang-una, kung may, kung away ng mga kabet, charot. Kung away ng mga babae ng inyong ining-udulo, huwag nyo nang sakyan. Dahil, yun, I think that's the bottom line. No, na parang, yun, ako for me talaga, si Sarah na naman nagsabi, nag-aaway-away na nga yung mga, mo dyan, mga girlfriend. Oo, diba? Nagpa-joke na siya, nag-away. Nag-aaway-away. Ngayon, ngayon, pag ganyan, isipin nyo na lang, sila ba, kung tungkol kay PRRD, ang pwede lang magdesisyon tungkol kay PRRD na next ay si Sarah. Yan ang naayon sa batas.
Exactly. Yun nga yung sinasabi ko, Sas. Kaya nga sinasabi ko, kailangan pag-usapan. Kasi these are the things that has to be sorted out. And those are the things that I've been saying. And those are the things that I'm passionately imparting to the public. Ayun yung ano doon, si Sarah lang yung pupwede dyan. And, actually, yung sino man yung Alputera at ano, I think wala na tayo doon. Kung ano man yung mga dynamics. Di ba parang, yan exactly yung tinatopic ko at nilalive ko. Exactly. Diba? I think wala na tayo doon eh. Kasi, ano ba naman niya? Parang, I really, and kailangan nga, and kailangan nga, kaya nga ako sabi ko, I think sa part ni Miss Hanelet at saka ni Kitty, they should have not added fire. Kasi nagsalita rin sila eh. Ay, meron din silang eksena. Oo, nagsalita rin sila. Yun yung problem. Kaya nga sabi ko, dapat hindi na sila dumagdag doon. Hindi na sila public letter. Oo. Hindi ko alam yan. Kasi paano ko naman malalaman, wala na akong Facebook. Ayun nga. Kaya nga sinasabi ko, importante talaga na meron tayong facts of the case. Kasi, hindi po pwede na hindi po pwede na... Naki-jamming na rin sila. Naki-jamming sila. Ano yung jamming nila? Maganda ba yung pagka-jamming nila? Maganda ba yung jamming nila? Hindi, syempre, ganito rin serious. Sila doon serious sila. Ang sinasabi ni Kitty na parang, oo, tama yung sinasabi ni Maharlika, merong Alputera. In essence, parang ganon. Yung G. Hello. Parang they are aware na may something ganon. And yung point nga ni Joey, bakit hindi nyo ilabas? Bakit sabihin nyo Oo, kasi bakit since lumabas na kayo, kasi parang ako, nag-encourage ako na wag pag-usapan. O pagkatapos lumabas si Kitty about it. Ngayon, since nilabas nyo na yan, sige na. Malamang takot din sila sa repercussions, no? Pero the thing is, edi lubos-lubusin mo na. Hindi, I think, mali dyan si Hanelet at si Kitty. Kasi, that's what I said. Mali dyan si Hanelet at si Kitty. Kasi kung ano yan eh? Ano yun na yan eh? Private eclab na yan. Exactly. And this is what I want to... Kasi hindi naman... I'm sorry, go ahead. Kasi hindi naman namin nakitang ganyan sina Sara, Baste at Kulong. Tungkol sa away ng... Well, hindi ko alam baka mamaya sa Davao merong gano'ng eksena. Pero nung panahon naman ni PRD, wala naman kami nakitang sinaraan ni Sara or ng mga Duterte kids. Si Hanelet. Well, I haven't seen it, hindi ba? Totoo. Aminin niyo, totoo yan. May tension. May silent tension. Hindi lang nag-percolate. Oo. Well, hindi siya pinapublic. Hindi siya pinapublic. Hindi siya pinapublic. You know that there's tension because hindi sila nagsasabay sa isang occasion. Well, actually nagsasabay sila pero wala din si Hanelet. Hindi kasi nagsasabay sa Davao. Sa Davao hindi talaga. I mean, talaga. During PR this time, 'di ba? Nandun lahat ang side ni Ma'am Elizabeth during the iba ang side, wala si Hanelet, 'di ba? So, hindi sila pwedeng magsabay. No. Hindi, hindi ang inaano ko Miss Timmy yung mga magkakapatid. Sila yung magkakapatid, okay na Wala silang okay yung magkakapatid. Pero inaano ko ang inaano ko lang is parang ano nila yan eh. Parang si Sara na rin mismo nagsabi, di ba, na nag-aaway-away yung mga sinabihan niya sa PRD, nag-aaway-away yung mga girlfriend mo. Tapos tinanong daw siya ni PRD kung yung nanay na nakasama ba. So, I think kasalanan tong lahat ni PRD. Ang gwapo mo kasi.
PRD, kahit nasa kulungan. This is exactly my point. Kaya nga sinasabi ko, dapat, we have to talk about it no matter how uncomfortable it is. So, yung sinasabi rin naman ni Sas today, those are the things that I said earlier. Those are the things, yun din yung pinagpo-post ko today. Na hindi yun talaga dapat na, hindi, mali talaga. Yeah. At wala na akong Facebook. Pero ito pang, sorry, go ahead. Oo, pero I really think na na sana Hanilet and Kitty. Kasi kasi kayo ang pamilya ni PRD. Kayo dapat ang nag-shepherd sa amin. Ngayon, hindi nyo na sana hindi nyo na, ito masasabi ko sa pamilyang Duterte. Kung magkagulo-gulo tong mga tao, lalo ni mga nasa frontline, tapos hindi nyo aayusin, wala kayong support. Ito na lang ang sinasandigan ninyo at wala pang what's this? And they're doing this for the love of your family. So please lang kung ano man yung mga hindi niyo pinagkakasunduan, eksena, wag niyo na lang ilabas, wag niyo na lang don't get wag kayo kumuha ng mga vlogger na nalalabhan yung ninyo, yung laundry. Na ipapalaban niyo yung laundry nyo kasi talagang papatol yan. Papatol nanlalabblad. Oo, ipapatol talaga yung mga yan dahil alam nila ikaw ang close, ikaw ang ganito. Pero wag na lang sanang ganon kasi it's not gonna work. Hindi ba? It's not gonna work. Ito yun pa. At ang pinaka... Ayan, okay. We talk about patience. Ayan, sinasabi ko yan from the start. Kung nanonood kayo kay Madam Joey, matagal niyan sinasabi na kapag may nag-ask na hindi niya yan story to tell and keep it private, dapat hanggang may tantrums na nagpaparinig. I've been doing that ever since until nagteleserye na. Alam ko naman yan, yung double agent. Pero I think ang eksena talaga siya. Ano yan yung kasi si Maui. Hindi rin, naluloka na rin ng mga tao sa yung Maui. Ano bang nangyayari sa you, girl? No, parang, ano ba yung point? Walang point. No, kapag ganito, kakapatch lang ng relationship niyang magkapatid, mga sisters, diba? Tapos ngayon nag-uusap na nga rin si Hanilet and Sarah. Sana wag maggatungan. Kasi nga, they're in their most vulnerable, lowest point. Tapos, tayo na nga lang yung pinaguhugutan nila ng lakas ng loob. Tapos tayo pa yung cause ng maninira. Tayo pa yung cause ng... Hindi, ito na lang sasabihin ko. Yung mga babaeng yan, mahal yan ni PRD. So, wala tayong karapatan. Yeah. Mag-choose kung sino. Dali naman tayo si PRRD. Si PRRD. Yan yung sinasabi ko. Hindi sila nag-aaway. Diba? Yan yung sinasabi ko kanina pa. Hindi sila nag-aaway. Diba? Ngayon, kung mag-away silang dalawa, wag kayong mag-choose. Dahil hindi naman tayo mag-choose niya. Si PRD nga hindi nag-choose kung kanino dyan. Si PRD ang may kasalanan kung bakit kayo ngayon nagkailangan mag-choose. Okay? So, kaya kailangan, let it go. Kung may away ang dalawang yan, ito kasi ganyan, ito ganyan. Bakla nag-aaway yan na nagsiselos. Nagsiselosan yung dalawa. Hindi ba? Wala na tayo doon. Problema na nila yan. And I think, the bottom line dyan is kung away yan ng mga babae sa buhay ni PRD, tama si Joey, huwag niya nang patulan. Kasi nga, and in fairness kay Kitty, hindi nga pinapatulan. Hindi nga pinapatulan. She's protecting her mother. Ay, si Kitty protecting the mother talaga. Pero of course, noon. Nanay niya yan eh. Pero I think, yun lang.
Hindi niya napigilan ng sarili niya kasi 'di ba sinabi nga ni Sarah during interview na at her age hindi siya ganon kay Kitty na marunong na siyang humarap, very confident in at alam niya kung ano yung hindi i-share at hindi share, pero at this time hindi niya napigilan hindi mag-share. Hindi niya pero napigilan. alam mo parang ang naano ko doon is si 'di ba, I'm pretty sure yun yung instincts ni yun yung instincts ni Kitty na magsasalita ako kasi I have to protect my mother, ganyan. Kaso nga lang kasi syempre, kaya nga sinasabi ko dapat hindi na yun ginawa ni Kitty eh. Hindi na siya nagsalita. Bakit? Kasi everyone knows si Kitty kahit si Girlie Balaba 23 years na girlfriend ni PRRD. Mas matanda pa kay Kitty. Yeah. Diba? So, ibig ko sabihin, yun yung ngayon, si Kitty, sinabi niya, meron siyang proof, meron siyang ganyan. If it really hurts you so much, kasi ganun nga yung pinapalabas na parang, this girl hurt them so much, diba? Ngayon, if you're just going to say it and you're not going to take any action, diba? Ano tayo dito? Diba? Ano tayo dito? So, kaya nga, it is a teachable moment. It is a teachable moment. Kasi, hindi natin alam ang dynamics ng mga babae sa buhay ni PRRD. Oo. Hindi natin alam yung mga dynamics. Kaya, at hindi rin natin alam kung paano minamanage ni PRRD ang dynamics nila. Ngayon lang to naging public issue kasi tama si Joey, papanig ako si Joey dyan, na kaya lang ito naging issue because the only person that could that used to actually pacify them is out of the picture, is in the jail. Correct. Walang makapag-confirm. Correct. Kaya it's up to us to discern and decide how not to make hindi be hooked up with the narrative of Maharlika. Hindi dati kasi aminin niyo wala namang ganyan. Na ito, di ba? Exactly. Na wala ng PRRD. Kasi si PRRD nandoon, kayang saway si PRRD yung putang ina, wag kayo mag-away-away. Pwede niyang sumaway ng ganon or his mere presence. It's not that. It's like a silent agreement somehow ng mga girls in his life na we know our roles. Hindi ngayon, Madam Timmy. Pero ngayon, hindi na nga nangyari ngayon kasi the only one who is pacifying them nasa loob ng kulungan. So walang makapag pacify. Yeah, so walang holder of the balance. Concerned. The holder of the balance. Everyone's concerned about him. Oo. Ayun. Anyway, siningil yata friend yata siningil ni Kitty You might want to say something ni Hil. Ang away ako yun si Joey ay nag-react. Si Joey ay nag-react. Ako. Oo. Hindi siya she didn't start the fire. Hindi ako nag-start ng fire dito. So parang masyado kayo kasi kanina pa to ikaw Joey, ikaw kasi you're putting gas on the nung nga nagsalita si Kitty yan yung sinasabi ko na parang alam mo masasolve to, mas mamamatay ito ng mas mabilis kung hindi na nag-release ng statement si Kitty. Oo, pero ang I think ang noon is ako parang bago mawala ang Facebook ko, meron din ako mga tao nakikita from na mga tao na sinabi nila na not bloggers, pero mga some people from political parties na sana hindi na ginawa ito ni yung statement na na ganon. Kasi na yun that's already sabihin ko sa'yo kung sino yung gumawa nung na yun, kung sino nagplano nung statement na yun. Ay, iba pa to. Hindi to pinala. Hindi statement ni Kitty. Okay. Hindi. So parang ang kasi ako sa pamilya Duterte, we know how difficult this is. Hindi lang sa pamilya Duterte, pati sa mga mahal
na babae sa buhay ni PRD na very difficult ito nga yung pinagdadaanan ninyo because the man of the house and the man of your life is in jail, no? Is in jail. Kaya high tension, no? High tension. Na yung mga dating sinasabi ni Madam Tini na secret agreement, na controlled tension, lumabas. Lumabas ang controlled tension. Hindi ba? Kasi naman baka naman ay nako. I mean, 'di ba? Well, we all know kung sino yung mga politicians, no, na and even presidents, past presidents, and even senators na na ang daming asawa. Asawa talaga, girly. I mean, yeah, so you could call them asawa, no? I know personally one, no? Si Erap. Kasi marami ring jowa, di ba? I mean, Erap, Revilla, di ba? Alam mo ang hinala ko dito kung bakit nagkaroon ng hidwaan. Ito'y tsuri ko lang naman, ha. Tsuri ko lang to, tsuri. Ha? Kaya kay Erap, hindi nagkaroon ng awayan. Kasi lahat noon is nakakausap si Erap. Kahit nakakulong sa veterans. May mga roles nila sa buhay ni Erap. Oo, nakaka-access sila sa veterans. Ito kasi naman actually kasalanan to ng ICC eh. Kasi ito kasing ICC, hindi po pwedeng bumisita ang gusto mga bumisita. Punyeta kayo. Baka naman kasi nagkaroon ng baka naman, sino ba magde-decide kung sino pwedeng bumisita? Di yung nakakulong. Yung isa, pagkatapos hindi tinanggap na, ay, bakit siya? No! Diba? Baka ganyan na nangyari. Alam mo, lahat ang nangyayari ngayong kaguluhan sa Pilipinas dahil sa patakaran ng ICC. Bakit naman kasi sa ICC yung mapinakulong? Siguro part din to ng nyo, no? Hula-hula ba yan? Ano alam mo? Churi lang. Ang galing na churi mo. Di ba? Churi ko. Churi lang. Punyeta naman kasi. Aminin nyo, nung panahon ni Erap, ilan ang asawa ni Erap? Simultaneously, 11. 11 ba? Or 5? Parang ilan ba asawa? Marami. Basta marami siyang asawa. At lahat yun, nakakabisita sa veterans. Siyempre gusto mong bisitahin dahil tatay ng mga anak mo, no? Ito naman kasi sa ICC, aminin niya sa ICC, hindi ka po pwedeng bumisita dahil gusto mong bumisita. Kailangan it's family or lawyer. Ngayon, ang tsuri ko, dahil hindi naman kasal itong mga to, at magkakilala silang lahat. Baka naman may pinili itong tatay natin. Tsuri ko lang to, tsuri ko. Na nag-meet siya. Na nag-meet siya ng puntong nadurog. Na ngayon, dahil dati kasi is merong balance, no? May tension tayo, pero okay. Lahat tayo pwede tayong maka-join, maka-jamming si itong ating matini idol. Pero siguro ngayon, dahil binigyan ng choice, nagkaroon ng option na nagkaroon ng maliit na narrow band na kung sinong pwedeng maka-jamming, nakakulong eh. Alam naman sa ICC, hindi pwedeng bumisita na hindi ka family. Syempre, kung hindi ka family. Bakla ka, pwede lang bumisita dyan. Si Sara, si Baste, si Kitty, at si Pulong. Dahil lang sila ang legally recognized as next of kin sa batas dyan sa ICC. Ngayon, yung mga sidelines, ang pwede na makapag-desisyon dyan, ay nakakulong. Ngayon, baka nagkayon, hindi niya pwede, syempre, nung hindi siya nakakulong, hindi niya kailangan mag-decide kung sino pwede niya maka-jamming, no? Pwede niyang bigyan ng jamming lahat according to the schedule. May scheduling, hindi ba? Ito si Bakla. Ito na mati na idol na pilitang pumili. Syempre, ang pipiliin niya yung latest.
Aminin nyo, kung ikaw lalaki, sino pipiliin mo? Yung latest. Baka yan ang pinagsimula ng kaguluhan. Yung dating tensyon na kontrolado, bigla nang lumipad. Kasi nga, punyeta, ikaw lang pwede makijamming. Hindi po pwede yan. Yan. Doon ako, churi to churi. O, diba? Ngayon, hindi naman kasalanan siguro nung pinili na siyang pinili. Siya ang latest. Ngayon, siya ang latest. Kaya siya ang latest. Dahil siya ang latest ng lalaki. Hindi kasalanan nung latest na siya yung latest. Ngayon, kung paano siya naging latest, I think si Duterte na lang makakapagsabi niya. And unfortunately, I understand that Kitty might be hurt and pero unfortunately, Kitty, hindi yun ang this is uncomfortable, pero yours is yung tatay mo ganyan even before. I mean, lumaki ka nga, may girlfriend. Tatay mo, yung girlfriend nga na tatay mo, 23 years old, yung girlfriend, 21 ka lang di ba? Di ba? Ganyan talaga. Kaya nga pati kahit sina Sara, wala rin naman silang nagawa. Kung gusto makipag-spend time, di ba? Kung gusto makipag-spend time ni PRD noon, more doon sa latest. Ang latest noon ay si the mother of the very beautiful Kitty. Bigyan nagkaroon ng latest uli. Mati ni Idol ng putang. Oo. So, yun ang tsuri ko Kaya, pag hindi mo ganyan talaga yan, kung marami kang sa babae sa buhay mo, kung hindi mo mabigyan yan, at alam nila, natanggap nila na marami kang babae, basta bigyan mo lang sila ng jamming time, kailangan isa lang pwede maka-jamming. Scheduling. Wala scheduling. Kailangan isa lang. Yun nga, di ba, sabihin natin yung pinaka-latest, di yung iba, patch up na lang sila. Kasi parang limited yan sa yun nga sa ICC. Kaya nga ang lahat ng ito ay kasalanan ng ICC. Punyeta kayo dapat marami silang ticket. Marami ticket to the Wonderland. Ayan. Ngayon, kita mo sa ERAP, di ba? Saan siya nakakulong? Sa veteran, sa Pilipinas. Wala namang ganyang rule sa veterans or sa kung gusto mong bumisita doon sa nakakulong, pwede ka. Kailangan lang may schedule dahil hindi naman pwede lahat ng gustong bumisita one time, big time. Hindi pwede sabay-sabay. So yun, meron kang jamming time. Alam mo naman kung ang iyong mahal, hindi mo makaka-jamming, ay buryong yan. Bilang bakit yung isa nakaka-jamming? Siyempre, yung sinabi ni Madam Timmy dati na kontroladong namumuong bagyo, baka nawala yung control. Bumagyo. Naging bagyo. Naging bagyo. Ayun.